So, tanungin ko lang po ikaw, Attorney Mark, kung ilan ba ang justices ng Korte Suprema? Palagi natin narinig. Lalo na yung sa impeachment ni VP Sara. 13-0. So, 13 na ba ang justice ng Supreme Court? Hindi. Kasi may dalawa, ang isa absent, yung isa na-abstain. That's why 15 lahat yon. There are 15 justices ng Supreme Court. Equal yung kanilang voting right. Of course, the head nila is the Chief Justice. But ang Chief Justice, hindi matatawag na Supreme sa Associate Justices with respect to voting. Same sila sa voting. So, ang Chief Justice, isang Chief Justice, and 14 Associate Justices. So, yun yan. So, they are co-equal with respect to voting. So, hindi ibig sabihin ang Chief Justice, mas malamang ang boto kaysa isang Associate Justice, hindi ganun. Collegial sila mag-vote. Hindi pwedeng bumoto lang si isang Justice or si Chief Justice, collegial. Ang collegial, ibig sabihin, by a body. Pwedeng en banc, pwedeng in a division. But collegial sila mag-decide. Hindi pwedeng isa lang mag-decide. And ang same lang ang kanilang voting rights. 1 Chief Justice and 14 Associate Justices. Nangyayari lang na 13-0 yung kay VP Sara kasi yung isa absent at yung isa nag-abstain. Pero ano po yung kaibahan ng Chief Justice sa mga Associate Justice? Same lang. Same lang. Figurehead ang Chief Justice. Figurehead siya sa Supreme Court. Siya yung pinakamataas na justices sa Supreme Court. But with respect to voting right, for example, bumoto sila ng isang constitutional issue na batas. Kung ilan yung boto ni Chief Justice, isang boto ni Chief Justice, yun din ang boto ni Associate Justices. So, hindi lamang si Chief Justice sa botohan pag mag-decide ng mga kaso.